Epektibo ngayong Setyembre 1 ang suspensyon sa pag-aangkat ng bigas mula sa mga bansang pinagkukunan nito. Ito ay matapos ilagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Executive Order No. 93 na nagsususpinde sa pagpasok ng imported rice. Ang hakbang na ito ng Administrasyong Marcos ay upang tugunan ang problemang kinaharap ng mga lokal na magsasaka, partikular na ang pagbagsak sa presyo ng palay. Sa ilalim na nasabing kautusan, 60 araw ipinagbabawal ang pag-aangkat maliban na lamang sa mga rice importer na nauna nang nabigyan ng importation permit. Sa kabila nito, may hiling ang Grain Retailers Confederation of the Philippines at ilang grupo ng rice importers sa pagsisimula ng implementasyon. Anila, balansahin ng pamahalaan ang planong pagpapalawig sa EO 93. Pag-aralan po natin mabuti kasi unang araw pa lang naman po. Tingnan po natin muna po ano magiging pong reaction po ng market. Ano po mangyayari po dun sa palay, tuloy po pa natataas ang palay, bababa. Tingnan natin po yung presyo po sa merkado, ano po ba nangyayari sa mga imported. Sa ngayon, wala silang nakikitang kakulangan sa supply ng imported rice dahil may mga patuloy na dumarating na nabigyan ng import permit bago pa man inanunsyo ang planong importation ban. Gate pa ng grupo, gumaganda naman ang presyo ng palay sa mga probinsya na pangunahing pinagkukunan ng lokal na bigas. Sa panig naman ng Department of Agriculture, positibo sila na maganda ang magiging anihan ngayong wet season. Actually, yung ating dry season, first semester natin na harvest was record harvest 9.08 million metric tons ng palay. At yung expected natin for the wet season, ito yung main crop natin, more than 11 million metric tons. Umaasang tagapagsalita ng DA na maaabot ang mahigit 20 milyong metriko tonelada na aning palay sa buong 2025. Sinisiguro na rin anya na nakabantay ang DA sa posibleng pananamantala sa supply ng bigas na ipapasok sa bansa kahit may suspensyon o importation ban. Sa huli, batay sa datos ng Bureau of Plant Industry as of August 28, umabot na sa 2.83 milyong metriko tonelada ng bigas ang naipasok sa bansa. Pinakamalaki nito ay yung buwan ng April at May, 502,000 at saka 504,000 metric tons. Yung buong August 1 to 28, nasa 264,000 metric tons. So, pwede pa yan na madagdagan kasi meron pang ilang araw, 3 days pa. Gayunpaman, ang mga nabanggit na datos ay malit lamang kumpara sa record high na inangkat na bigas na pumalo sa 4.8 milyong metriko tonelada. Kung matatandaan na ang nabanggit na datos ay una na ring naitala ng United States Department of Agriculture. Hindi ba sinabi natin, mulat sa puli, ito na ang sinasabi natin. Kaya tayo may problema sa bigas, sa presyo ng bigas, ay dahil hindi supisyente ang pangangailangan ng mga tao, hindi supisyente ang mga bigas sa pangangailangan ng tao. Pag kukonti ang supply ng bigas, talagang mahal kasi kulang eh. Oh, ngayon, bakit kulang? Di ba paulit-ulit na rin natin sinasabi? Pakinggan nyo ang reklamo ng mga magsasaka. Ano ang reklamo ng magsasaka? Ang reklamo nila, kailangan namin ng kooperatiba ng mga lupang sinasaka namin. Kasi nga maliliit ang mga sinasaka namin. Dahil doon sa land reform, kukunti lang ang mga sinasaka namin. Kailangan pagsamasamahin mo para maganda ang pagtanim ng mga palay. Number 2, sabi nila, kailangan namin ang gobyerno para magkaroon ng mga magagandang patubig, irrigation. Sapagkat kung walang tubig, paano mabubuhay? Wala eh. Kaya napaka-liit ng supply ang bilang. Ano pa? Kailangan namin, kung meron ng kooperatiba, kailangan namin ng mga traktor, hindi namin kaya, tulungan kami ng gobyerno. Ano ba? Kailangan namin ng fertilizer. Hindi ginagawa yung 4 na yan. Kaya palagi tayong may problema dyan sa presyo ng bigas. Kaya ang ginagawa ng gobyerno, sinusubsidize na lang dahil nangako kasi 20 pesos per kilo. Hindi na magawa. Kasi nga, wala eh. Kulang ang bigas. Lack of sufficient supply of rice. Yun ang nagtitrigger